Maayong hapon, George, og Happy New Year. Ina yung matapad ba? Happy New Year. Bagong tuig. Pamarog po tabalihog, tugote ko ninyo pagbasa sa Juan 3:17-19. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Nagtuo dili na hukman og silot kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Ug ang hinukman mao kini nga ang kahayag mianhi sa kalibutan apan ang kangitngit maoy gihigugma sa mga tawo labaw kay sa kahayag kay daotan man ang ilang binuhatan. Lord, salamat kay Lord. Lord, sa kaning nga verse, O God, sa John 17:19 na mahal, Lord, nagaingon ka nga mahal, Lord. Sa kinsa katong dili mo tuo sa iyang anak, Lord, gihukma na daan, Lord, sa iyang kinabuhi. Pero apan, ang kinsa katong mutuo sa nga gipadalang iyang anak sa kalibutan, makabatunog kinabuhing dayon. Lord, what a gospel, Lord, what a good news sa mahal, Lord. Lord, kana gid may rason na mahal, Lord, nga musinggit og magdaig kanimo sa imong panghal, Lord, kay imo yung gipadala ang imong anak sa kalibutan na mahal, Lord, para magbayad sa mong sala, Lord, o giablihan imong langit kanamo, Amahan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Let us all worship our living God. And we declare in the name of Jesus that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is the Lord of all. May we give glory and honor to our Father, Son, and Spirit. Indeed, holy is the Lord. Holy, holy is the Son of God. None can stand before His majesty. He's beautiful, beautiful beyond our highest thought. Worthy, He is worthy. Holy, holy is the Word made flesh. He who bore our pain and poverty, come to claim the rebel and the wretch. He is worthy, worthy, yes, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one can reign for your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Thank you, Jesus. You're the Lamb that was slain. Thank you, God. Holy, holy is the Lamb who died, canceling our debt at Calvary, rising from the grave to reign on high. He is worthy of our praises. Worthy, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name, be to your name. For no one can reign for your glory and fame. We lift high the name of Jesus. And everybody says, Holy.
sing this again. Holy is the Lord. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Let's declare this. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. There is a truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one born for our salvation, Jesus. Amen. There is a light that overwhelms the darkness. There is a kingdom that forever reigns. There is freedom from the chains that bind us. His name, Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, he bled as the lamb, he carries my healing in his hands. Jesus, and we call upon his name. There is a name I call in times of troubles. There is a song that comforts in the night. There is a voice that calms the storm that rages. He is Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, he bled as the lamb, he carries my healing in his hands. Jesus, he is our Savior, our Messiah. Messiah, my Savior, there is power in your name. You're my rock and my Redeemer. There's power in your name, in your name. You walk on the waters, you speak to the sea, you stand in the fire beside me. You roar like a lion, you bled as the lamb, you carry my healing in your hands. God, you walk on the water, you speak to the sea, you stand in the fire beside me. You roar like a lion, you bled as the lamb, you carry my healing in your hands. Jesus, there is no one like you. Jesus, there is no one like you. Amen, amen. Jesus is the way, the truth, and the life. We thank you, Lord, for your love for us, oh God.
You are the perfect Lamb that were crucified, dying for our sins. So Jesus, we thank you, God. We praise you. Thank you, Jesus. Servant of all, angels adore Him, and Son is come as down, emptied Himself, leaving His glory. See how He loves us. Jesus, the Son of Man. Son of Man, love and play, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised in our eyes, pleaded and poor, living among us. See how He loves us, Jesus. There's only one name, only Jesus. Humble and holy, Lord, we adore you, Jesus. Let's shout His name. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Only the name of Jesus that can save us through faith. Hallelujah. Lamb of God, crucified, suffered alone, dying to save us, laid within a sinner's grave. Ever He lives, risen to raise us. See how He loves us. Thank you, Jesus. Jesus. Only Jesus. Humble and holy, Lord, we adore you, Jesus. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, Jesus. Hallelujah. Only Jesus. Humble and holy, Lord, we adore you, Jesus. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Thank you, God. Only the name of Jesus alone that can save us.
Thank you, Jesus. Humasahon sa pinadayag 22 og nisulti dinhi ang Ginoo kang Juan sa pinadayag 22 Gis og siya mingon kanako ayaw og silyuhi ang mga pulong sa propesiya nining basahuna kay ang panahon duol na. Ang nagbuhat og dautan pabuhatag gyapon siya og dautan ug ang hugaw papadayuna gyapon sa pagkahugaw ug ang matarong pabuhatag gyapon og matarong ug ang balaan papadayuna gyapon sa pagkabalaan. Tan-awa moabot ako sa dili madugay magdala sa akong igbabalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Bulahan sila nga maglaba sa ilang mga bisde aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy sa kinabuhi o sa pagsulod sa syudad agi sa mga ganghaan. Nasayod ta nga si Kristo mobalik dili madugay og 2000 ni katuigan. But ang kanindot lang makita nato nga naagyoy judgment sa mga tao nga nagpadayon og buhat og sala. Og naapoy reward sa mga tao nga nagbuhat og matarong. But usa sa mga butang lang gyud nga atog yung kuanis bulahan sila nga maglabas sa ilang mga bisti og makabaton sa ilang katungod. Kay nga naman, pinaagi sa dugo ni Kristo na labhan na ato ang bisti. Amen? Pinaagi sa pagtuo. That is why ikaw gako is malaumon gayud nga si Kristo nga mobalik na sa dili madugay. Amen? So amahan namo nga nasa langit Ginoo, salamat o God sa kani nga mensahe o God, Lord. I know Lord 2000 ni katuigan. Pero ikaw Lord, Lord nga ikaw nagdamadali gayud Lord nga makabalik na ka. Sama sa unsa ka tinuod ang unang pag-anhi nimo Lord, mahitabo po na ikaduhang pagbalik usab nimo God. Munang Ginoo, salamat sa righteousness ni Christ o God. Lord nga among naangkon. Munang kami Lord is naami kumpiyansa dili tungod sa among maayong buhat, dili tungod Lord kay buutan mi batungod sa among pagtuo ni Kristo Ginoo. Munang amahan Lord nga mulong mutan-aw lamang media kanimo simbugtong anak. Kay siya gyud ang author and perfecter of our faith gayud Ginoo amahan. So Lord, salamat Ginoo sa imong pulong o God. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Nahimulag ako, diha kanimo, sama sa bukid ang kalayo, sa kapakyasan, mutuol kang Jesus, ipadayag ang pulong mo. Sa kangit-ngitan kung mangidanag, nadawat ko ang kalinaw mo. Isali ko, Jesus, diha kanimo, Hesu Kristo, buhing paglaom ko. Thank you, God, for you are our hope. Pagkadako kayo sa imong kaluoy, dili matukan imong grasya. Ikaw inaog, likas sa langit, kiangkon mo kasaypanan ko. Sa krus kitapos, pinasaylo, pinili ko nga anak nimo. Thank you, God. Manluluwas ka sa kinabuhi, Hesu Kristo mo'y
Kaugan ko sa kahiluman, ikamilan mo, isinggit ka na natapos na. Jesus, ikaw ang kalaugan ko. Hallelujah, hallelujah. Daigug ko ang ngalan mo. Hallelujah. Kamatayong ibuntong mo, kagawasan na ang punto, kaluwasan ihatag mo. Jesu Cristo, muling paglaong ko. Let's sing this again, hallelujah. Hallelujah. Daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah. Kamatayon kay buntog mo, kagawasan na ang punto, kaluwasan ihatag mo. Jesu Cristo, mo'y paglaong ko. Let's sing this again, hallelujah, hallelujah. Daigon ko ang ngalan mo, hallelujah. Kamatayong ibuntog Jesu Cristo, mo'y paglaong ko. Jesu Cristo, mo'y paglaong ko. Jesu Cristo, mo'y paglaong ko. Thank you, God. You are our living hope, O Christ. We thank you, Jesus, for your blood, oh God, that you shed on the cross. Indeed, the blood of Jesus, His Son, purify us from all sin. Thank you, Jesus. Imo nagibayran ng tanan, o Diyos. Nakita kong gawin Kristo, mga makasasala, kasing-kasing gibago, silot kong tanan, iyang gibayran, kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Ang kaluwasan ko, naasa grasya mo, o ako na hinluan sa dugo sa kordero. Silot kong tanan, iyang gibayran. Thank you, Jesus. Kahugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Akong pagbarong, liya sa trono mo. Jesus daigon, Jesus daigon ko ikaw, kaya ako gihigpit mo. Silot kong tanan, iyang gibayran, kahugaw sa kong sala,
So daigon ka na mo, Jesus. Oh, daigon siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Atong daigon. Oh, daigon siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Oh, daigon siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Oh, daigon siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Oh, daigon siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Oh, daigon siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Silot kong tanan, iyang gibayran. Thank you, God. Kaugaw sa akong sala, iyang gihugasan. Let's sing silot kong tanan. Silot kong tanan. Hallelujah. There's no other name except the name of Jesus that can save us. Let us all give a clap offering to our living God. Happy New Year once again. Aduna ba kitay bag-o karon? First time? First time we have here from Langgo. So we welcome you, brothers and sisters, with the love of our Lord Jesus Christ. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Gihigugma ka na, Jesus. Gihigugma ka ni Jesus. Gihigugma ka ni Jesus. Gihigugma, 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 gihigugma ka ni Jesus. Amen. Jesus loves you. Mukaras mo. Praise Lord! Praise God sa bagong tuig sa 2025. Amen. Dalaygo ng Diyos sa gihatag nga grasya. So, palihog abli sa yung Bible sa Ephesians. Salamat tas Ginoo, this is a last passage na gyud sa Book of Ephesians. Mama na gyud ta, amen? Pakpakan tong Ginoo. Actually, nagpray ko, probably, ang next na ko iwali sa Old Testament. Niya, manay mga linya lang, nagpray pa ko, ako bonus na kuan. So, okay, magtuon pa ko niya, Old Testament, narrative. Kaya kadaghanan na ito, boss, Old Testament. Diba? Si Adan, si Iba, si Kutan Ibauan. Sa Old Testament. Amen. So kana lang, sa mga butang, plan lang, ang mga plano nga akong pagatunan or mga libro nga akong i-series na po sa karong tuiga. Manang i-continue pa to pray. So balik ko Ephesians 6 verse 21 to 24.
Isda sa piso. So, kung namin cellphone or Bible, pwede mo mag-abli diha sa inyong kuan. Naay mga batanon nga couple nga magminyo na sila sa simbahan. So, mao ni ang istorya. Ang ginganlan sa asawa si Su. Di Su nga suha kanang Su is UE. So, actually, ang asawa nga nervous kay tanan, kay dako kini nga okasyon siyang kinabuhi. O sa diha ang mukasal niya, iya sang best friend o higala nga pastor. Nya kaila kay niya ani. So ang pastor sad excited kay siya og iyang gipamati nga nangita siya bersikulo sa Bible nga makapadasig yun sa kaminyoon. Labi na siyang amiga nga magminyo na nga mahimong asawa. So, ang naununaan sa pastor, kay maom sa niyang iwali sa service, ang 1 John 4:18. Nga ningon diha, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Di ba? Mo na nga, sa mga butang atong makanya. So, which is, timely kayo nga makahatag yung dasig sa kaminyoon, especially sa kaning nga babae. But, ang pastor na kanahon na siya, ang iyang pabasahon na ni ang best man. So sa kaminyoon. Nga iya giingnan nga imo ginig kusgon og basa ha. Kay kibaw ko ingon na felt gyud sa pastor na dabati niya nga mao gining makadasig gyud sa usak sa iyang amiga nga maminyo gyud si Su ug ang husband pod. So kay mao man sa niyang iwali sa service. But But ang problema, ang best man, dili kanunay na sa simbahan. Even wag siya idea nga lahi din ang John Gospel o 1 John. So, sa iyang pagbasa, excited kang pastor, kay nervous kay ang wife, siya pagbasa nga naginhimina ang pastor nga malipay gini madasig. Sa pagbasa sa Vestman, ang iyang nabasan ang John 4:18. So, ang gingon din is John 4:18, kaya wala gi siya tunga-tunga simbahan, wasi kuan. Ingon sa dini, iyang gibasa. Kay lima naman kabuk ang imong bana, ang imong kikaipon karon dili na imong bana. Tinuod gayud kini imong giingon. So, sa ato pa, nahasol. So, manan sad thing, makita na to, maybe sa pagsud sa 2025, namoy mga gibug-aton nga gibitbit. Pero naalang gapon kay sayop ang pagdasig. Sayop ang bersikulo siguro gana. Dili mao. Mo nang bisag nasunod sa bagong tuig, mo magyapon itong gibitbit. So but mo na sa niya ang kanindot lang, manang nasigon ta mo isip magtutuo, ang kanindot lang wa ka nakigbisog nga ikaw ba naa kay igsuon diha sa Ginoo. Amen. So mani nga nay uban naagitay other believers nga mubarug yud uban ka nato para makigbatok sa imong mga gibug-aton. Amen? So ang kapal lang uban dili way simba-simbo ay basa-basa sayop sa nang idasig siguro. So mani siya nga manang we need to understand manang magbantay gud ta, we ought be careful to encourage one another. So mani usa ka butang lang nga angay natong at makatunan. Kaya in this passage nga atong gitun-an karon, si Pablo nagdasig yun sa simbahan sa Ephesians. So nasayod ta nga si Pablo naa sa prisuhan. Even though nasa prisuhan, siya pa nidasig sa simbahan. Kamana? So, mani atong mabasahin ni nga si Tychicus or Tikiko sa Cebuano pa, it means mo'y naghatag sa kadasig ni Paul. O kay nadasig siya ni Tikiko, mo nang si Tikiko, iya pong gipadala sa Ephesians, balik, para mudasig sa simbahan sa Ephesians. So, mo ni natabo, kay ngano, iyan ang gisuot nga letter sa prisuhan. So, probably, sa pagkibaw, kay nadaunggan sa Ephesians Church, napriso si Paul. Napriso biya si Paul tungod sa pagwali sa Ebanghelyo. Di ba about criminal? Pagwali sa Ebanghelyo. So, ang simbahan sa Ephesians, maybe na-discourage, kay Lord, di na lang ko magpadayon sa kong pagka-Christian, mapriso man data, or was laki ba nga unsay kahimtangan ni Paul. So mao ni nga ang concern ni Paul gyapon, in spite na sa prisuhan, ang concern gyapon niya is madasig ang simbahan. Amazing kino.
Di ba? So, mo nang makita na to nga si Tikiko may naghatag nagkadasig, mo nang iya sang ipadala dito sa Ephesus. Mo nang si Pablo, di siya nawa siya selfish motive. He always think sa simbahan. Kung mao gina ang kuan gyud sa pastor. So, mo nang he always pray sa simbahan. Ganahan siya nga masayod ang simbahan sa Ephesians nga unsay ang kahimtang para di sila ma-discourage. Basi ganaon ng Ephesians, ay napriso mas si Pablo, di lang tapadayon wa man gyapon naman tay pastor, di ba? Or maybe kanang unsa na kayang kahimtang, di mahadlok na sila mulakaw kay at this time grabe biyang persecution na. So, mo ni nga ang gusto gyud ni Pablo nga masayod ang makatawhan sa Dios kung unsa iyang gipamuhat in spite nga napriso siya. Mo nga siya mismo is naghatag yung pag-ampo nga dito sa Ephesians. Listen to this, ang yawa kanunay gyud na mubabag sa kalihukan sa Ginoo. Ang yawa di gyud na muundang nga babagan ka sa kalihukan sa Ginoo. Mo nga si Pablo wa sa gyud siya magunahon na unsay ang need. Ang unahon na because concern niya nga madasig. Wa siya mingon nga Tikiko, dito ka, inapangay ito kay kita bay gaabang sa tong giprisuhan. Kaya kaning time na priso si Paul, siya niya bayad siyang rent. Siya mo ay nagpakaon siyang kaguling, siya mo palit. No, ganahan mo kaon, apriso mo kasi tuwa, libre man kaon. Di ba? So din is mauni, but si Paul, di na mo yung concern. Yung concern is madasig yun ang Ephesians church. Amen? So mauni siya, ang title nako, ang pagdasig. The encouragement. So, muna sa kabutang nga ma-rebuke ta nga kani nga pagtulunan because ang tinguha gyud ni Paul is madasig ang simbahan. So, kani siya nga unsaon man nato nga makadasig ta sa matag usa o kaning how we can encourage to one another or how to encourage one another. Ano lang, maglisod ako si Bono na. So, unsaon man nga kita makadasig sa matag usa o unsaon na to pagdasig sa matag usa. Naradi ay mo din ang pangutana. So I want you to stand up and let's read Ephesians 6:21 to 24. So this is makita mo last passage ni siya sa book of Ephesians. Og aron kamo usab mahibalo sa atong kahimtang ug kun unsa ang akong gibuhat si Tikiko ang higugmaong higsuon ug kasaligan nga sulugoon sa Ginoo. Mo'y musulti kaninyo sa tanan. Gipadala na ko siya kaninyo alang ining maong tuyo aron masayod kamo sa among kahimtang ug aron siya makadasig sa inyong mga kasing-kasing. Ang kalinaw maanaa unta sa mga kaigsuunan ug ang gugma uban sa pagtuo gikan sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang grasya maanaa unta sa tanan nga mahigugma sa Ginoong Hesukristo uban sa gugmang walay kamatayon. Ampo kita. Amahan namo nga nasa langit, Ginoo, salamat. Salamat sa imong gugma, Lord. Lord, salamat sa pagbuhing paglaom gihatag namo pinaagi sa ebanghelyo gayud Ginoo. Busa amahan, Lord, sa kamong hapuna o banimi, O God, Lord, sa imong presensya. I know, Lord, your presence is here, O God, because this is your church, O God. Muna nag-ampo ko, O God, nga ikaw magpanglihok sa mga kalag, Ginoo. Lord, tandungga ilang kasing-kasing. Pakita sila, Lord, sa ilang pagkamakasala. Lord, Lord, mudangup sila, Lord, sa ilang pagka-hopeless, O God, diha kang Kristo, Ginoo, amahan. Muna nag-ampo ko, Lord, nga ikaw magpadayag sa matag-usa o gamita lamang ko, Lord, pinagi sa mong palang spirito, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, nasayod ta, si Pablo, sa pagsuwat is napriso siya tungod sa ebanghelyo. Mamaya kung wa mo ka, uban, bisig wa mo kasugod ani, nga sa pagwali sa Ephesians, si Paul anis na priso tungod sa gospel. Mo ni hinungdan, nasa prisuhan karon, nasa sa Rome. Listen to this, Rome. So gikan sa Jerusalem dito siya na Rome, gisuwatan niyang Ephesians nga simbahan. So para pagdasig. Unya sa iyang pagsuwat dinhi nasayod ta ang pagkapiniriso kaniadto kay mo ni lakto resulti based sa historical background ani, nasya sa barracks. Sa to papuy-anan sa pulis. Kaya wa masisa. Pulis naman, Roman soldier. Wa masisa. So diya sa gibuhay. But ang skuan lang, siya'y mo abang. Siya'y mo bayad monthly. Napriso siya 2 years. O siya'y mo provide siyang pagkaon. Pero welcome iyang mga visitors. So man siya ang nahitabo dinhi. Mo na ang Colossians, Ephesians, Philemon,
o Philippians, mo na person letter. So iyan ang gipada dito. Mo na welcome ang iyang visitors. Kung nasayod ta, makita nimo even Piniricius Barracks na i-guard ga puli-pulig bantay niya. 3 shifts, 6 to 2, 2:10 ug 10:6. Pero sa iyang sigig kawali, mo nang daghang mga soldiers sad man na born again. Kaya nga naman, kadungog man sa wali ni Paul sa sud sa prisuhan. So mani nga ang kahimtang, but in spite ana, makita na to ang letter dinhi ni Sirado God og duha ka section. Unsa man, first is the commendation of Tychicus. Commendation is pag-praise, pag-commend, tawag ng Bisaya commendation, pagdaig ni Tikiko. So mo ni siya iyang gi-explain dinhi ang iyang bulahaton as apostolic delegate or emissary. Sa laing word, emissary is delegate kanang ambassador ni Paul. Kasi si Paul na priso man. Si Tikiko dili piniriso. Ni uban ra siya ni Paul. Si Pablo ray na priso. Welcome man ang visitors. Mao man ni dinhi nga first imprisonment niya, unlike sa second imprisonment. Unya, mao gyud ang ikaduha nga section is ang iyang pag-ampo nga naagi kalinaw. Mao iyang pag-ampo og panalangin. So amazing kasi siya na priso, siya pa'y ganahan muhatag og panalangin sa simbahan. Di ba? So mo nang dagnatay makatunan ani nga kanjud gabi nga pagtulunan. So mo na nakoy duha ka punto. Number 1 is commendation, means pagday. Pag-commend ni Paul. Mana siya, kang kinsa man, Tychicus. So ato nilanhon, kinsa man ni Tychico. Ikaduha, ang purpose ni Tychico. Number 1 is yung purpose to inform, para pagpahibalo, at makita diya sa verse 21 to 22. And then, para pagdasig usab. Makadasig. So, ang point 2 is panalangin. Which is, there are 3 spiritual qualities. Munang ikaw as a believer na nakay blessing. Nga kinayahan nga imong naangkon diha sa Ginoo. So, mana 3 spiritual qualities nga atong naangkon og labaw sa tanan, ang incorruptible love. Dili madaot nga o dili madunot nga gugma. So, amazing kini as a believer nga panalangin itong naangkon. Amen? So, mo ato ni tikon. So, instead nga mo add sa glaing paragraph, para isulti niyang mga remark nga kinsay kauban niya sama sa Colossians, kay parehara man sa Colossians, piniriso kung mingin ko na Colossians 4:10-18. So karon si Paul decide na siya nga concise conclusion nga iyad yung siradaan dayon o iyad yung gisulti si Tikiko sa letter. Kaya nga si Tikiko mo'y mo bit-bit sa letter padung sa Ephesians, Colossians. So samtang si Paul nagsuwat ani, nas Tikiko to pa niya, mo'y yung pada dito. Manay mo ning senaryo ha, ay mo puno na nga na si Ephesians Tikiko ani. Mao pa niyang gisuwat para ipadayan dito sa Ephesians o Colossians. Sa to pa si Tikiko is letter bearer. Siya mo'y sa to pa mailman. So nang mailman? Postman. Kanang post Nobel, di ba naman dipta na mo? Kana. Basta mo na. So, listen to this. Iyan yung dadong nga letter, gikan sa Rome, padung sa Ephesus, Colossians. Listen to this. Wala pa'y maxim. Days or months ang travel ani para maabot ka ng Ephesians. Ya ka ng Ephesians, Colossians, di na siya silingan. As tanaw sa mapa silingan, pulagyo ni nga silingan. Days po ni nga travel. Lakaw og kabayo. Yang paglakaw kabayo, nay danger, kaya na naman, nay mananap, nay tulisan. So imagine ni. So siya may mubit-bit sa letter. Kaya nga naman, kay si Pablo, nagpasabot nga interesado kay sila nga makadungog yun sa Ephesians, sa unsa gyud yang status sa prisuhan. Munang instead nga mohangyo siya sa iyang kahimtang, oy tabangi ko ninyo, luoy kay ko dinhi. Diba instead maunta na, ay, padadiin ta ko yung kwarta, ako tiga-abang din Pero unsa man niyang gikuan, wa siya magsulti, unsa yung kahimtang, unsa yung kuan. Iyarag yung concern is mudasig sa simbahan. Isip ko son, maksabot unta taani. Kay si Kristo, igo na sa tong kinabuhi.
Amen? Kita, wapag kita na priso. Manulti na taon sa itong need. Di ba? So, mo ni siya nga, usa sa mga butang nga atong makatunan ni Paul, ni Pablo, kay wag siya concern kundi ma-spread is for the advancement of the gospel bagud iya. Even siyang kalistanan. Amen? So, mo ni unsaon man ni Pablo sa pagdasig, giunsa man ni Pablo nga nadasig siya pinaagi ni Tikiko. Mo ni point 1, commendation of Paul to Tikiko. So, gibutang dinhi sa Cebuano, ug aron. Ug aron. Kamo. Ani ko sa English? So that, sa Nashby but, it's a contrast nga sa iyang prayer. Di ba, nagpaampo man siya advancement of the gospel sa verse 19 to 20. Nagpaampo siya ana. Pero ang probably sa ako ang ani ko sa ESV, so that, purpose result statement nga katuyuan siya nga nagampo nga in spite nga bisan tuod nga maka-discourage unta kay nakigbatok siya, di ba, engaging a war. Ang iya is ang purpose niya nga madasigon siya sa iyang pag-ampo for the advance of the kingdom kay ngano man nga makapadayon siya kay di siya nakigbatok nga siya ra usa na siya'y kauban. Amen. Remember, yes, na kay mga kalisdanan, na kay gibugaton, pero wa ka nag-iisa. Naakay kauban, na kay simbahan. Mao ning gingon ni Paul dinhi. Mao ni ang katuyuan nako, mao nang nagpaampo ko nga manay open door for the advancement of the gospel. Even though nakigbatok ko sa enemy nga di makita, wa ko ma-discourage kay na di ko wa ko nakigubat nga ako ra usa na ako'y kauban. Amen. Sumao sa simbahan na kay kauban. Ayaw pagsige gunahon na siguro luoy kay ko. No, na kay kauban. Amen. Dapat madasig ta. Ayaw paminaw sa imong kaugalingon kay the more ka ma-discourage. Sultihi imong kaugalingon nga nakay kaigsuunan ni Kristo nga andam mo dasig nimo. Andam maminaw, andam mo agak nimo. Ang kadaghan na ito, mudagan magudain ta. Amen? So mo ni nga si Paul mismo, wa siya ma-discourage in spite nga napriso siya tungod lang sa Ebanghelyo, kay wa siya, kay dili ra siya usa, kundi na siya'y kaupan. Amen? So, unsa may sulti niya? Og aron ka mo usab mahibalo sa akong kahimtang. So, listen to this. Ang point lang ni Paul dinhi is nagpasabot siya unsa ang nahitabo siyang life nga in the context is unsa iyang gipangmuhat. Kay bisag na priso siya, ang ebanghelyo wa mapriso. Amen? Bisag na priso siya, ang ministry nagpadayon gyapon. Bisag na priso siya, makita nato nga iyang ipabawon nga wa siya ma-discourage. Na-encourage siya kay maybe ang Ephesians Church nabalaka o na-discourage na kay napriso among pastor. Unsa na mamubuhaton na ni ay mangundang lang pud mi. So mao gud ihang tinguha. So nasayod ta nga even mo lagi makita nimo even nakasaprisuan kung kasabot lang jud ka, di gyud na makahinder sa imong pagwali sa ebanghelyo. Mo na yung sa kabutang. Di ba, pasalamat ta sa uban itong kaigsuunan nga gigamit sa Ginoo prisuhan, nga niuban gikan sa prisuhan nga na born again. Di ba? Nga kana lang nga makita nimo is ang gospel is wa sa na mapriso nila. Niuban mawagtangag pala maminaw na sa pulong sa Dios. Pag lang sa sud maminaw pa gawas man di na maminaw. Bitaw, ato nang i-pray, ato nang palapon kay binagsa man laylahi man ang tubo. Amen. Nag-struggle lang gid sila. So maybe na uban genuine, lang gyud uban nga wala pa gyud. So mo nang you need to understand, mao gyud paibaw ni Paul nga unsay gipamuhat niya. Unsay gi-accomplish siya Ginoo in spite nga napriso siya, nagpanglihok yapon ang Ginoo. Mo na kay atong Ginoo buhi. Amen. Buhi atong Ginoo. So in that verse makita si Tikiko. Inay mo tupad si Tikiko. O mga anak mo, pangutan ay na Tikiko yung pangalan anak. Nabigyan nga Tikiko. So, atong sugdan ang iyang meaning siyang pangan. Unsa day meaning sa pangan ni Tikiko? So, mo ni siya nga kinsa ni Tikiko. So, ato makita duha sa Ephesians duha ka description. Unsa man, beloved brother and faithful minister in the Lord.
But in Colossians, giputan na nga siya fellow bondservant. So balik tulo ka book solution kay si Kiko may magda sa letter. Mo ni siya usaban ni kasuwat, usaban ni kay dili usaban ni pagpadala. Lain ni nga suwat. So ato magsugod ta sa nga ni Tikiko meaning, ang meaning sa nga ni Tikiko is meet by chance. So chance, it means normally lain mo sabi siya chance. Wa kay chance oy, di ba na? Paglaom, chance. Chance. Muni kalisod ani wa tag Bisaya ni. Lahop man paglaom. Chance, basta chance, pag-asa. 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 Hindi si bahan na kay magtubag. So pag-asa. So it means occasionally every day maka-encounter kag pag-asa nimo. Mo na makita mo every believer is atong pag-asa. Basta tinudan na lang yung magtotoo. Mo nang ayaw ka discourage. If you see your fellow brethren nga naglakaw, matinud-anon, sa in-spite siyang kahimtang, malipayon niya po siya, mo na itong pag-asa, natay buhing Ginoo. Amen? Tungod makita na to ang Ginoo siyang kinabuhi. So, mo na chance. So every day, we encounter this kind of people. Nga pag-asa, kung ikaw, labi na believer sa church, baron mo ma-meet. A lot of us, ma-focus na ourselves, manang mapuno atong unahuna sa unsa mga problema, kabalaka. Ma-focus naman tatong self. So, mo ang meaning siya word chance. But gibutang nini is, unsa siya? Hinigugmaong igsuon. So, it means, ang higugmaong igsuon, it means, dearly, very much love. Grabe na. Kaning gihigugma, sa English, ako ni basa ng English, ang meaning sa Greek ani, ang Greek word ni agapitos. Nindot sa ni pangas yung anak, agapitos. Si Aga o si Pitos. Di ba daw? Ang isa two words sa Greek, agape is love, unconditional love. Si Tos, basta gipuna nagtos, manang bilabid, dito agapitos. So, agapitos is love called out of one's heart by preciousness of the object love. Wow, hindot kay unsa ni siya? Ang meaning is gitawhag ang gugma nga giawhag pinagi diha siyang kasing-kasing sa paghigugma nga labing halangdon nga object nga angayan kayo higugmaon. So mao ni ang pagtanaw ng Tikiko nga si Tikiko is usa ka igsoon nga halangdon kayo higugmaon. Amen? Kanang precious kanang bilinhon kayo nga higugmaon. What I must meaning ani? And you need to understand, God the Father, gidescribe po niya ang relationship ni Jesus Christ. In Matthew 3:17 sa baptism, di ba? Unsa may sulti sa voice in heaven. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Laktod pagsulti, ingon ang amahan, mao ni akong dearly much love, akong precious much love, nga mahimaya ko. Jesus Christ is mo'y pinakahalangdon nga hinigugma sa Dios Amahan. The only begotten Son, one of a kind Son. So makita nimo grabe niya kahigugma siyang anak nga precious nga bilinhon dili makumpara and yet gi-exchange niya nimo nako. Mo nang wa nay mas labaw nga gugma diha gyud nga gihatag sa Ginoo. So laktod pagasulti, ikaw gako, nahimo sa tag-object sa love sa Father. Kay gi-exchange niya si Hesus Kristo. Kinsa manggugma nga imoy kumparana nga Ginoo nga nahimong tao para ikaw gako maluwas. This is amazing. Nga grabe ni nga gugma. That's the reason why you and I nalawas ra gyud tungod sa gugma. Dili bisan unsa. Gugma ra gyud na. Muna siya nga makita na to, gi-exchange niya ang agnak substitution. So, lagtod pagasulti, because of us, muna siya, is iya yung gi-substitute yung anak. So, at momentarily di ay, mas gihigugma di talabaw sa amahan. Di ba? Tungod siyang anak. Kaya mang gi-exchange. Muna nga, if you do not receive Christ and Lord and Savior sa imong life,
imo gyapon isalikway si Kristo. Silot gyud maabot nimo. Mo ni atong makita dinhi nga he is the most precious, much loved by the Father, and yet gisubstitute siya, gi-exchange siya dinhi kanato. And that's the gospel. Dapat masabtan yun na every day. Muna, do not listen to yourself. Do not think of yourself. Always think of unsay gihimos Ginoo sa imong kinabuhi. Nagihatag iyang bugtong anak. Muna, ang beloved nga word, it's not lang a word of a term or endearment, kundi is deeply devoted nga gihigugma jud kas Ginoo. Amen? So mo ni ang gipil ni Paul. Mo ni ang gibati ni Tikiko. Nga deeply devoted love yun niya si brother si Tikiko. Mo ni nakahatag pagdasig ni Paul. Ibaw ba mo? In spite at espresuhan, mo ni nakahatag dasig niya. Listen to this. Every believer are dearly brother and sister. Timan ina. Inay mong suon imong tupad. You are dearly beloved. Di ba? Your dearly beloved brother or sister in Christ. So, muna nga, makita niyo dearly beloved in the Lord. Ikaduha, masayang kwan, description, faithful minister. Or, tawag ni, kasaligan nga sulugoon sa Cebuano. Kasaligan nga sulugoon. It means trustworthy, dependable, reliable. Mo ang meaning sa iyang name. So, masaligan. So, si Tikiko is masaligan yun sa giintras sa Ginoo diha kaniya. Siya ang tao nga tinud-anay gayod nga mutuman o mubuhat yun sa mga bulaton sa gingharian. Mo nang kita si Paul nga masaligan yun niya si Tikiko. So, kaninga iyang nakita nga, in spite nga napriso si Paul, nasayod siya nga si Tikiko is a minister of the gospel. So, ato sampunan, fellow bondservant, slave. So, si Paul, nakita siya nga, equal footing ra sila ni Paul. Because, di nito makita mo, in the Lord. So, si Tikiko nangalagad, dili para kang Paul. Si Tikiko nangalagad, faithfully minister, gitawag siya, dili para sa simbahan sa Ephesians, kundi in the Lord. Amen? Alang sa Diyos. That is why when you serve God, kung nanglimpyo man ka, always think in the Lord. Ako nang gibuhat, di kay mo tingka sa imong silingan nga, sige lang ako. Mangwinta na ka. As if nga giutangan ka, as if nga Ginoo utangan nimo. So mo ni siya nga gibutay in the Lord. Sa Ginoo siya nangalagad, dili ka Pablo. Mo nang kasabot kayo si Paul nga si Tikiko is a faithful and fellow servant. So equal rami. Instead nga si Paul unta nga gitagaan sa Ginoo nga apostolic sa Gentile, apostol sa Gentile, gipadaygan sa Ginoo. Pero si Paul kakita siya sa heart ni Tikiko nga madasigon kayo nangalagad sa Dios. Mo nang he is fellow servant, partner in Christ's work. So, kibaw ba mo nga nganong natawag man, nganong kasabot man si Paul, nganong nakaingos equal footing. Ngano man, kisa ni si Tikikos, nganong nakaingos sa beloved brother, faithful minister, and fellow bondservant. Atong tanawon yang nabuhat, atong makita ni sa Bible. Number 1, kung atong basahon yun ang Book of Acts, sa pagkapriso ni Paul, gipada sa Rome, nikuyog si Tikiko, bisag wa siya ilabot sa priso. Yang gikuyugan si Paul. Mao ni siya sa Acts 20 verse 4. Og sa third missionary journey, kanunay gyud nagauban si Tikiko. Nahimo siyang faithful companion ni Paul. Kalisdanan, kagutom, kakapoy, waytug, kuyog si Tikiko. Mao ni siya. Ya si Tikiko, mao ni siyang panahon na gipadala ni Paul sa Rome, gikan sa Rome padung sa Colossians and Ephesians. Nya karon paghuman ni pagdala niya, si Pablo is nagplano nga ipasdala si Tikiko ngadto sa island of Crete dito kang Titus para si Titus makabisita ni
Paul o magkita sila ni Paul sa Titus 3:12. And lastly, sa second imprisonment ni Paul, si Tychicus gipadala balik sa Ephesians ni Paul para mupuli ni Timothy kay si Timothy gi-request ni Paul dito sa Rome na po. So makita na mo din listen to this, ang travel kaniadto dili na atay habal-habal na taxi, days ang travel. Muna nakaingon si Paul, faithful minister, kay nga naman, wa gyud mo complain si Tychicus. Wa siya, Pablo, di nilang Pablo, ilisod kang travel. Dugay kayo sa nang tamabot, kapoy kayo. But every time ma-request si Paul, kasabot gyud nga, naging heart si Tychicus sa Ginoo sa katawhan sa simbahan. Kaya nga naman, mupadayon, mustuman man siya, mo ato yakibawk mo, ang traveling kaniadto, ilisod, kabayo, o kanang lakaw na pay mga huldaper, na pay mga mananap, nga manghamag, mga layon, mga tiger. Kaya kung tanawin mo sa mapa, lagyo biya ni. So, morning nakaingon Paul, faithful minister. A lot of us, we're easily neglected ayun. Ay, kapoy na kay ko eh. Di ba? Manghatag lag trucks, ay kapoy na kayo. Di ba? Muuwan lang, di lang kumusimbag, muuwan. Di ba? So, Pastor Kiko, maning faithful minister, nga, that is why giday yun ni Paul si Kiko, nga nag-describe yun, beloved brother, faithful servant in the Lord. Kibaw mo, si Kiko, is mo ning ideal nga Christians. Mo gini ang identity sa believer. Isip Tychicus. Pan-servant, beloved brother, and faithful minister. So, minister means servant. Ulipon. Mao ni nga pag ingon ni Paul ani, klaro kay tanan nga si Tychicus gigamit gyud sa Ginoo para madasig si Paul. Amen? Mao ni siyang butanga nga ngayon si Paul, bisan tud ako rin na priso tungod sa Ebanghelyo, pero wa jud ko biyain Tychicus. Nahimo jud akong galamiton kay di ba siya kagawas. Kay piniriso biya siya. So siya mo'y kamot ba og tiil ni Paul sa ubang simbahan nga iyang natukod. Amen? Amazing guys tanan nga mo lagi sa imong pagka-faithful lang makapadasig ka mga kalag. Sa imong pagtubo lang isip Kristohanon makadasig ka sa imong pastor. Labi na ng panglihok lang ka diha, ni-initiate ra ka nga wa ka sugua. Nibuhat ra ka. That's the greatest joy gyud sa usa ka minister. Madasig gyud ang ang magwali gyud sa pulpito. So, unsa may katuyuan dinhi ni Tychicus is magdala og letter. Colossians. So, number 1 is to inform. So, ningon siya sa verse 22, dinhi nga gipadala nako siya kaninyo alang niining maong tuyo. Aron masayod kamo sa among kahimtang. So let's listen to this. This is out of selfless concern. Ano unsay pa selfless concern? Out of kanang wa siya magnuna siyang kaugalingon nga iyang kahimtang nga nasakit siya, wa na siya gikaon. No. Wa siya mo suwat ingan nga mao niya. Kundi iya yung padala dito sa Tychicus para pagpahinumdum bagay pahibaw para madasig ilang kasing-kasing nga in spite siya na priso nangalagad gyapon siya sa Dios. In spite siya na priso, ang ebanghelyo wa mapriso. Nakita no nas gawas, nagpuyo tag piniriso. Ang anas piniriso, nagpuyo og kagawasan sa ebanghelyo. Do kita nga nas gagawasan, mapriso sa daghang rason. Bisi ko, duka ko, kapoy ko. Di ba? Taghan kita, mo na rin tayo makapapriso na to. And yet, this person nga nag-antos, pero wa yun mapriso. So, that is why, makita nimo nga wa yun laing gidasig si Paul para madasig pod ang simbahan. Para masayod mo unsa among kahimtang. So, ang first good is, ganahan si Paul nga makaibaw sila in first hand. Unsa yung kahimtang. Kay daghan biyang mang-discourage nila. Labi na ang yawa. Oy, pangundang na may patay na spulay.
Diba? Nakusog itong patyon itong tao, siya buhi pa. So, mo ni gusto niya makibaw sila nga unsay kahimtang niya sa Rome. Kaya ang Rome biya pinaksalbahisan biyag musilot gyud ang Rome. So mo ni pibaw, first imprisonment kaduha siya na priso. Pero mo ning una gyud. So ikaduha is to give accounting sa simbahan nga in spite nga na priso siya, nagpadayon gyapon siya for the sake of Christ. Nagpadayon gyapon siya service, nagpadayon gyapon siya pagpangalagad because of Christ. Because he don't deserve. Nakating si Paul, di ko ang ngayon nga gamitong apostle for the Gentiles. Mao ni siya ang pasabot ni Paul. Para ang Ephesians sa pagkibaw po, madasig po sila nga mga lagad sa Dios. Amen? Nga ginaslas kagawasan. Ikaduha, aron pagdasig sa mga santos. Mo na diha gibutang just 22 nga og aron siya makadasig sa inyong mga kasing-kasing. So, ang dasigon ang kasing-kasing. Dili ang bulsa, ang kasing-kasing. Amen? Mo ni ang dasig. So, Paul's second concern sa Ephesians, na dasig siyang Tikiko, manas Tikiko yung gipadala para mas mudasig po sa Ephesians. Nga, madasig ilang kasing-kasing sa iyang audience din sa Ephesians. Kaya nga naman, nga importante gyud ang ministry, ang goal gyud sa ministry, is katog yung nagpanglihok pa sa diha sa tawag pada gospel gyud. So, the word encourage sa lang translation comfort kaning pagdasig, makadasig. So, pakita makadasig. Kung sa man sa tenses sa makadasig, nagpadayon. Continuous. Di ba? Encourage or comfort conveys the basic idea of calling one alongside to help or give aid. So, it means nag-auhag nga mukuyog para mutabang og aron mudasig. Mo na siya kana maglakaw ka nga nay mo agak nimo, nay mo alsa nimo. Mo ni ang meanings dasig. So kuyugan tikaw sa imong paglakaw isip Kristohanon. Mo ni ang point nga ni Paul nga moadto pa para imos lang agakon dasigon sa ilang pagka-Kristohanon. So this is what it means comfort. It means mo dasig, mo agak, as the Bible said. That is our responsibilities to one another. And you can apply this, the Bible is always command us, encourage one another, build up one another, teach one another, love one another, forgive one another, rebuke one another, exhort one another, reprove one another, admonish. 52, kung ako sa iyo, ka-one another sa Bible. O ma-apply na nimo sa simbahan. Ya ka na siya, nga ma-apply? It's a mando na, kuman na. Di na nimo ma-apply sa gawas. Dinhi lamang sa simbahan. That is why ang pagdasig, may tabo sa simbahan. Mo nang simba mo kanunay. Apil mo prayer meeting kanunay. Apil mo Bible study para madasig mo. Amen? Kaya di man tani mo na itong duties and responsibilities. Di, kuman man ni. Di man ni suggestion or optional. So, that is why as believer, our duty is to exhort one another. This is what it means to mag-agakay ta alongside. Kuyog ta sa matag usa. So, mo ni ang letter nga gibit-bit ni Tikiko is para madasig ra gyud. Para sila masayod gyud sa kahimtang ni Pablo sa prisuhan. So, unsay yung sabot gani? Ang concern ni Paul wa gyud is para madasig sila ug mutubo sila sa pagkahibalo kinsa si Kristo. Og naslay saktong pamatasan silang bag-ong kinabuhi. Mao gyud na ang sentro nga concern ni Paul. Nga sa ilang pagka-Kristiyan silang kalisdanan, naslay proper response. Mapasalamaton gyapon sila sa Ginoo. Magpadayon gyapon sila paglakaw sa Kristohanon. Di kay kung nay mga kalisdanan mangundang din ta. Sadly, kadaghanan nato, kung na mga oposisyon may abot o problema, ang una nato sa likoy ang Ginoo, kaya ang Ginoo mo'y nagdag problema na to. Ang Ginoo adayon atong pasanginlan. Muna, brethren, ayaw, it's part na, remember, nagpuyo kas makasasalang kalibutan. Anything, everything, mahitabo, gyud kabantay mo sa news, tungod lang sa langgam, nahurot o kamatay ang nasakay sa eroplano. Muna, grasya ning tanan.
Kung mao may mong kahimtang, grasya ning tanan. Kung kadungog mo sa news, 175 or 79 day, duha ray nagrasyahan tong duha kay nasa katapusan ang mga stewardess kay dito ginamaglingkod sa kluyog yung stewardess sila mo'y nabuhi pero sunog po tayo buhok lawas nila. Yung sa hinungdan, langgam pa ni pasok sa ligid, wa kagawas. Hadlok na sa plano da. Kaya na lang tayo, bahala naman. Kaya makalangoy pa ta. Nam si Iho. Listen, brethren, that is why ang mo niyang concern po kay kung kasabot kita sa kahibalo kinsa si Kristo, kay si Kristo Ginoo nga way sala ni antus manggani, nagpuyos kalibutan. Mo ni pasabot, ya in spite nga nag-antus siya, unsa may response dito sa cross? Father, forgive them for they do not know what they do. The last 7 words is about us. It's not about him. Ya prayer to niya sa last 7 statement niya sa cross. Nabigyan usa, Father, Father, why have you forsaken me? Mabuto usaya. Pero katong mga ubang words, to 6 at para to ara gito tanan. Why para iyaha? So mo ni siya dapat makasabot ning concern ni Paul nga makasabot mo sa tinibuk-an kahibalo kinsa si Kristo. A lot of us, we always known Christ, Jesus Christ sa pangan. Ingnon pa na to, yung pangan, Jesus, yung ipelido, Christ. Di na mauha. Di na apelido yung Christ. Title na iyan ng anointing, iyan ng title, iyan ng tawag ni identity as Messiah. So, muna nga we need to understand as believers, magdasigay ragyuta. Og di gina, mas mo ni usa ka example nga makita to si Paul nga mao gyud concern nga mas mo grow ta. Ug mao gyud ang concern sa mga pastors at in spite na yung mga gibugaton kalisdanan, mo dasig kay gyapon na. Mo na siya nga kuan. So mo na nga every believer it's a great opportunity, privilege gud nga makadasig ka. Diba? Malipay man ka. Sa makita ka nga ni abag ra ka, ni dasig ka, ni grow siya. Naghimo kag instrumento. Diba malipay ka? Amen? Nagigamit ka sa Ginoo. Muna nga, makita to ang situation ni Paul ug Tikiko, even though nasa las prisuhan, maugi concern ni Paul to encourage the church. There's a story of two friends. Ginganlan si George ug si Juan. Si George nasa, di ba? Kaya bawagin mo kung si George. So, actually si George, recently, nawagtangag trabaho. So, feeling discouraged kay siya, kay nga naman, nag-wonder siya, unsa niya pag-support sa iyang family. They are both believers, by the way. So, unsa niya pag-support sa iyang kagaling pamilya. Pero sa laing lugar, sa laging event side, si Juan is nasa yung mga kalisdanan sa iyang personal life. Nga kiba nga, nagatubang siya mga challenges, iyang relationship sa family, makita to, down kay sila, mo na nga, o kay higala man sila ni George, kakita si George, nga, kakita siya sa dagway, nga in spite nga na siya kaugalingong kabalaka si George, nga nakita niya si Juan nga, mas dako na si problema, iyang yung gihagad, nga magkapi-kapi sila. Sa Don Macchiatos, di ba tayo? Magkapi-kapi sila. O atong nakita din si George naminaw gyud sa mga problema ni Juan. Nilisten na gyud siya. So mo ni siya. Encouragement, ang pagdasig, wa na mag-depend sa imong situation. It depends gyud kung kinsa ang imong Ginoo. Amen? Kadaghanan naman kung natay kalisdanan, ay ko sa muka, kay galisod kog salig, di sa ko kadasig mo, kay nakoy ako ang gibugaton. Di ba? Di ta kadasig sa matag usa kay ngano man, wagi ko palit bugason. Atos pastor, ayaw lang ko. Iduot sa pastor noon.
Remember, listen to this. Ang pagdasig, wala na magdepende kung unsa imong giatubang nga sitwasyon. Kung kinsa imong Ginoo, imong gisaligan. Amen? Kay even kay si Kristo, gilangsang sa krus ni dasig pamanggani. Mo na imong faith diha. Kay musugod ka kasama di, bisan mao pa namin gitubang, ang depende guys kung saan mo nga mahimo kang pagdasig, makadasig ka sa ubang Kristohanon. Amen? Muna nga, we need to understand nga ato ginang papel. Manang mugro kita. Dapat ato yung sabto ng Ebanghelyo. Ato yung iwali. Muna kung balik-balikon, ayaw mo si paminaw siyong kagalingon. Kay ilaro na mo siyong kagalingon. Sultihi yung kagalingon may tungod sa kamatuuran. Mao gina akong dasig nyo. O di sa mo kibaw sa kamatuuran kung wa may basa-basa sa Biblia. Dapat makailag yung mo kinsa ang kamaturan. Mao si Hesus Kristo. Amen? So, mo ni si Tikiko, usa ka kinayahan nga magbasig yun ang description. Nga he is, nga normal, mo gini kinayahan sa magtutuo. Beloved brother and faithful minister. So, din nakakuhag dasig si Paul. Kaya nahimo yung partner for the advancement of the gospel. Manang si Pablo, iya yung gipadala si Tikiko dayon sa Ephesians para madasig po, makadasig sa ilang kasing-kasing. Nindot kay nga ministry, no? Nga makadasig ka. Di ba? Mao gini ang papel sa mga missionary, pastor, o evangelist. Makalimot gina silang, di man kalimot, set aside gina ilang personal nga mga kakulian, struggle, importante makadasig magyud sila sa simbahan. Amen? So, manang the word good atong gamiton, ang concern ng po is sibya bagyud ang pulong para ang matag santos madasig yun. Man ang pangutana karon, isip Kristohanon, imong kinabuhi nagdabag pagdasig sa ubang magtuto? Nakapadasig ba ka sa ubang magtuto imong kinabuhi? Kay mao man ni kang Paul, ang kinabuhi lang ni Tikiko, nadasig na siya. Nakapadasig ba ka? Or madasig sa baka kung kakita kasi may kaigsuunan nga nagamit sa Ginoo diya sa simbahan. Nagigamit sa pag-ayo, kita ka nga naagyoy kanunay siya, ni volunteer, niya mabungahon gud niya, nausab gud siya. Madasig ba ka na? Or kibera ka? Usa nang kibera? Wala apatira ka, way paki. Di ba? Or ang worst is masuya ka. Nya imong suya is manaot ka. Di ba? May siya good kay pinangga kay ng pastor. Pastor na si padung sa inland. Di ba? Sumo na siya, we need to understand as believer we have own responsibilities and duties nga to dasig to one another. But mani ang yawa kanunay gyud na mutintal ka nato nga mo discourage nato. Sa diyang nay mga magtutuo nga nay mga pagsulay, makita nato ang yawa iduot gyud na. Mao sa na si Paul, mo no nihimo siyang giduot siya sa yawa, pero ang concern ba gyud ni Paul is madasig ang Ephesians. Amen? Manang si Pablo, ang iyabig yung business is business of encouragement sa Ephesians believers. Amen? I hope mauta na itong business ta is encouragement. And point 2 is blessing of Paul and Tikiko. So normally, ang author sa ancient world, sa karaan sa panahon ni Paul, kung musuwat sa letter conclusion, actually is ilagyo ng suwatag conclusion. Therefore, I conclude, di ba tayo nga na, sila wishless. I-wish nila ang recipient, ang welfare. So, but si Paul, ang iyang conclusion is about blessings, about panalangin and prayer sa recipient. Muna siya nga, kaning verse 23 ug 24, it's a prayer ni. Ang kalinaw, manaunta sa mga kaigsuunan. Di ba? So, peace to be the brothers. So, there are 3 qualities, peace, love, and faith. But ang amazing nini, ang love, gibutangag with faith. Giubanan o pagtuo. So, the word peace here, kalinaw,
is importante kini nga konsepto sa Ephesians, kay we need to understand, this is the joining of Jew and Gentiles in one body, nga nahimong usa. Mo na in Ephesians 2:13-14, ningon si Paul, through His blood, we have been brought near to God. Pinaagi sa dugo ni Kristo, gihiusat ta. Mo nang Christ is our peace. Mo nang gitawag po niya, gospel of peace. Kay tungod sa Ebanghelyo, mo nang natay kalinaw sa matag usa. Yang kalinaw, importante kayo sa simbahan para ang matag usa na to is ma-preserve na tong unity. Yang kalinaw, mao ang Ginoo. Ang kalinaw, diha nimo madawat sa diyang ma-reconcile ka samahan pinaagis pagsalig pagtuo ni Hesus-Kristo. That is why if you are believer, maangkon gyud nimong kalinaw diha ni Kristo. Yang kalinaw, di pasabot nga absent sa kasamok. In spite sa kasamok, na kay kalinaw. Mao na siya importante. Yang gugma lang din giubanag pagtuo. What's that? Unsa may pasabot ani? Ningon si Paul, nga imong pagtuo dapat ubanan nimo gugma. Kay kadaghanan sa mga magtutuo na ay pagtuo pero way gugma. Amen? Dili mo dasig. Nay pagtuo, dili mo agak. Ang pagtuo nga nay gugma, mudasig ka sa imong isig ka magtutuo. Mubati ka. La si Kwan, wa na mo nga, la ako ding iampo or akong follow upon. Ako to siyang dasigon. Mangita juga sa imong igsuon. Di ba? So, that is why love with faith. Mo ni ang gusto ni Pablo nga ipadayon sa Kristohanon diha sa simbahan nga unsa man nga ilang gugma ubanan gyud og ang ilang pagtuo ubanan gyud og gugma. Kay mao gyud ni ang spirituhanon, spiritual nga mga igsuon. Kay kita nasakop man ta sa usa ka lawas ni Kristo. Mo na ang gugma kanunay gyud na nga uban sa ilang pagtuo sa Dios. Og dinhi gyud mailhan ang simbahan sa Dios. Gugma. Amen? Mao gini gyud. Kay ang tinubdan sa kalinaw, gugma nga nay pagtuo is ang Ginoo mismo. Og ang nabanhaw na to nga Dios si Hesus-Kristo. Og ikaduha unsa man? Iyang gidasig ang panalangin, ang pag-ampo ni Paul, gidasig nila sa pagdasig uban sa dili madaot or dili madunot nga gugma. O gugma nga walay kamatayon, undying love. Mo na siya. Verse 24, grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Look at verse 24. 2 times gibalik-balik ang word gugma. Nahigugma, gugmang. Diba? Mo ni ang, makita nimo ang theme sa verse is love. So, kanang gugma is grasya na, nga ang grasya nga di mo undang. O kanang gugma gikan ni Jesucristo, nga kanang gugma, dili mamatay na ang gugma sa Dios. Unlike sa atong gugma, mamatay. Pero ang gugma sa Dios, di gyud siya mamatay. Mao na ang gugma sa Ginoo, kay atong Ginoo, buhi man forever. Mao na ang gugma sa Ginoo, di pod mamatay. Amen? Mo nang panalangin ni Paul nga ang atos tang gugma ni Kristo di sadta mamatay. Higugmaon gyud nato si Kristo. Whatever it is, nya og kana grasya lamang na nga atong nadawat nga gigugmatan sa Ginoo og nakabalik sa taggugma sa Dios. Mao lagi na kasiguraduhan nato nga ang gugma sa Dios dili mamatay. Kay the word nga incorruptible sa English pa is not being subject to decay. Dili madunot, dili mahanaw, dili ma-interrupt, dili maputol. Muna siya undying love. Kay kani nga gugma na bilong sa tinundanay nga magtotoo. Muna imong gugma sa Ginoo di man mamatay. Muna yung gugma nimo sa isig ka magtotoo sa simbahan dili pod mamatay. Pero kung utangan siya, patay ng gugma. Muna yung gugma. Muna siya nga, we need to understand, ang gugma gyud is mao gyud ang identity sa magtotoo.
Kaya ang gugma sa Dios permanent og tinuod yun nga gugma. Amen? So matag mo na nga isip Kristohan mo tubo sa tatag pagpanabot. Kaya a lot of us daghan kay mo claim Christians pero wa gyud mo sanong mo sud silang kasing-kasing unsa gyud ning Kristohanon. Muna ang katapusang pag-ampo ni Paul nag-highlights gyud sa tinubdan sa grasya ug gugmag pagtuo diha sa Dios. Laktod pagasulti, it's not only formality of the letter, kundi si Paul is nang hangyo gyud sa Dios nga panalanginan niya ang santos diha sa Ephesians nga mao gyud nilang kinabuhi nga mapuno gayud sa gugma sa Dios ug ilang pagtuo. Mao nang niingon si Paul yang hangyo gyud sa in spite sa iyang kalisdanan, kaugalingong kalisdanan o pagkapiniriso, makita nato nga ang una gyud ginhuna ni Paul ang simbahan sa Ephesians. Wa gyud siya mangunahuna siyang kaugalingon. Amen? Muna as believers, ayaw unahay mong kaugalingon. Unaha ang simbahan. Kaya mapuno ra kas problema ag sala kung mag-una imong kaugalingon. So, manang likewise, manang dali wag kita ka makadaig sa Ginoo sa tanang butang. Bisan tuod kita nagatubang lisod og mga kahimtang, dapat mo daig kita. Mapasalmaton ta. Mingon ta, Lord, sakit kay akong ngipon. Salamat, Lord, sakit kay akong ngipon. Agwan ta pasalamati, di kay manunglo ka, mamalikas ka. Mingon ka nga, Lord, salamat. Salamat ani. Wa may laki ning sakit sa ngipon, di ba? Papangay, Lord, tagay ko wisdom, Lord, nga makagamitan, Lord, kung mahimo, Lord, kuay gamay sakit. Di ba? Or pangayog ka ng kuan nga, Lord, gamitan na ning tambal, Lord, nga mawa ni. Di kay sige pa tagreklamo, sige pa tagbagulbol. Di ba? Dapat mapasalamaton ta kay after all, si Kristo mismo nagantos para nato. Amen? So, mo nang bisan ikato nagatubang kag kalisdanan sa imong kinabuhi. Padayon og paghatag og panalangin sa imong fellow believers. Yayo sa pagdungog-dungog sa imong hatag ha. Ako bitaw ako gikaon man po panalanginan lang tikaw, nasigon tikaw. Or mo take advantage ka. Agto ibutang pagtuo ni Kristo. Kay kung Ginoo siya, kung gihatag yang bugtong anak, unsa pa may di mahatag sa Ginoo? Kung gipagutman ka sa Ginoo, number 1, sa na nimo kay tapulan ka. Pero kung naglilibaho ka, huwag yapon kay kuan kay tungod na agwanta ha. Huwata nga ang Ginoo mohatag nimo. Kung ang Ginoo nakagamit og langgam nga gipakaon si Elijah, siya mo gamit pog ilaga papakanon kag litsyon. Yaagis kanal ba? Dibitaw. So mo na siya nga mo gamit siya labi na natas simbahan. O pa may simbahan panahon ni Elijah. How much mo sa simbahan? Nagunitaw hikapon sa Ginoo mag-ampol mo mga nahuna nimo. Pero ay lang pag una, pastor, Gcash lang pastor, gutom ko. Ay lang sila. Alam mo na, ampo lang sa. Bitaw, one of the things that bitaw nga basta mo umpo lang ka per mo cross mo si mind kid sa need. Ana ba? So, muna si Pablo nag-conclude sa duha ka importante nga elemento. Commendation ni Tychicus para modasig diha ni Pablo alabos tanan para iyang gipada para maghatag og pagdasig sa simbahan sa Ephesians. So, that is why morning ato yung tanawon ang ministry ni Paul. Kung imong lilion ang ministry ni Paul og iyang kauban sa pagpangalagad, atong makatunan nga si Pablo, wa gyud nangalagad nga siya ra usa, nagyud siya kauban. Di ba? He served with a team. Og atong nakita nga bisan asa si Paul mo tamnom og magsugod og simbahan og mulig-on sa mga magtotoo, bisan tuod na sa prisuhan, kanunay gyud siya nay mga dedicated believers nagauban niya. Muna nga sa atong pagbasa dinhi sa Ephesians, si Tychicus mismo ni adto sa Rome og nahimong kaabag ni Paul sa ministry. Amen? Muna ang Kristohano nindot kay kinabuhi Kristohano namo kay kaabag. Di ba? Pakita lang pud permi. So man is nakikaabag kay because
kay because ang church lagi, it's our duties and responsibilities matagusa. Mag-agakay kita, magdasigay kita. Amen? Kaya ang ministry is relational. Relation ni. Dili siya religion. Mo nang makigstorya kita, mao ginang naatay small group para mag-ilanay tas matagusa. Dita visitors, we are family here. Mo nang usa ka butang nga gi-develop nato. Mo nang usa ka butang nga atong gi-apply dinis Bible. Mo nang magstoryahanay gyud ta. Kung di ka ganahan mo istorya sa di sa ka open, maghuwat pa sad mi nga mo open ka sa imong kinabuhi. Kaya ang ministry is relational. O mahitabo lamang ni effectively only through the team approach. So, mo na nga si Pablo, wag yun na nga ako raw sa. Kaya there's no such thing as Christian as lone rangers. Lone ranger. Kanunay gyud siya naa sa team nga nag-alirong kaniya. Amen? Ang question, nadasig ba karon sa imong pagkita sa imong igsuon diha ni Kristo? Nadasig ka tanaw imong igsuon, nadasig ba ka? Nadasig ba ka na? Dapat madasig ka kung nakita ka sa imong igsuon kay ngano man labi na kibaw ka nga in spite siyang kalisdanan ni simba gyapon siya. Kani ako igsuon tuod wa ni gikaon katulo sa usa ka adlaw ni simba gyapon siya. Di ba? Labi na ako igsuon bisag utangan to ni nako ni simba gyapon siya. Ayon taon ha, bayrin taon na. Dapat madasig ka kay na kay fellow brethren. Amen? Dapat madasig ta. So ang pangutanay kaduha is mudasig sad ba ka bisan tud lisod imong kahimtang. Mudasig sa baka sa imong kaigsuonan diha ni Kristo bisag lisod imong kahimtang. Di ba dapat ato nang praktison ang pagsalig higala. Kaya ang pagdasig wa magbase sa atong gitubang nga sitwasyon kundi magbase sa kinsa si Kristo sa atong kinabuhi. Amen. So this afternoon is our Communion Sunday. So, dili tanan makaparticipate ani. Kato lamang na relasyon. So, klaruhon lang ni nako, ang gisulti sa Bible, there are 2 ordinances nga gisulti sa Bible. Dili 7, 2. Baptism and communion. O kaning baptism o communion, wa di ni makaluwas, wa ni labot sa kaluwasan. Gihimo ni nimo kay luwas na ka. Manigingon sa Bible. Sama sa gikuan ni po ni Jesus, gipagidala ni Paul sa simbahan. Munang nganong atom ning buhaton as believers para paghandom sa gibuhat ni Kristo 2000 na katuigan nga mag-celebrate ta every first Sunday of the month. That is why first Sunday because it is the sacred thing. So kinsa may makapartake ani? Makapartake ani kaning magtutuonan na nay relasyon ni Kristo. Katong way relasyon di ka kaapil ani. Pero mudasig ko, invite-on tikaw para maka-join ka aning panihapon or communion. Unsa man siya, dapat imong dawaton si Kristo as Lord and Savior sa imong life. Ang greatest problem mo is sin. O kung mamatay ka, imperno ka, kay si Kristo ray makaluwas, dili good works, dili baptism, dili kalawat, or kaning communion. So, ang imong buhaton is imong isurrender imong life ni Christ. Diha, mo ampo ka sa imong chair. Mo admit ka nga you're a sinner. And you cannot save yourself. Only Christ can save yourself kay nabayran na imong sala dito sa cross. Og tungod ana, kung imo man gidawat kay si Kristo may masayod nga imong gidawat si Kristo sa imong kasing-kasing siya may nakibaw, diha makaapil na ka. Manang musalig ka ni Kristo, maghinulso ka sa imong sala. Kay kung wala pa na nimo ibuhat higala, kung di man nimo siya buhat kanon, ay lang sag-apil. Pero unsa pa may paabuto nimo? Wa man sa kakibaw sad kung mamatay ka or ano sa ka mamatay. Mo na higala dawata si Kristo as Lord and Savior. Kanya atong gibuhat dinhi siya ritual, dinhi siya ingon nga it's a paghandom lamang kay gimando ni sa Bible. Mo ni akong basahon sa 1 Corinthians 11. Paghandom lamang nga atong buhaton para sa gibuhat ni Kristo sa cross 2000 na katuigan. Amen? Mo nang ikaw higala kung wa pa man dawata sa Kristo, iampo ni Ginoo sa ako kung kamakasala, di ko kaluwas kung kagalingon, og nagtuo gayud ko nga si Kristo ra gyud makaluwas nako. Iyan ang gibayaran ako sala dito sa cross.
O karon Lord, gidawat ti ka as Lord and Savior, ug mosalig lamang ko sa imong gibuhat dito. Sugod karon Lord, tabangi ko nga mosunod na ko nimo. O pasaylo ako sa kung tanang sala, Lord, tanan yun ang sala, o Lord, himuha nga, sa akong paglakaw, pagdawat Lord, mulakaw na gyud ko, pinagi sa imong grasya. O diha ka, kung imo man nang iampo karon sa imong chair, pwede na ka mag-ampo, maka-appeal na ka sa paninghapon. Pero katong ningon ka nga, nidawat na ka, I hope that this message can give you encouragement. So, mo na nga, kung ikaw, nidawat na ka, imong kinabuhi, nagpuyo gyapon ka sa sala, ayaw tuguti higala kay sacred ni, sagrado ni. Yes, simbolo ni siya, pero sagrado ni because we need to understand, imo ning paghandom, nga, lawas si Kristo. Kung ikaw, nagyapon ka sa sala, nagpuyo ka sa sala, naghimo ka ni, imo rag yung gibunuangan ang kamatayon ni Kristo. Mo na ang mahitabo. But mo na imo is maghinulsul jud ka before ka mo partake. So Father, we thank you Lord. Salamat sa imong mensahe karon o God. Nagampo mi Lord nga ikaw maghatag og milagro sa matag kalag Lord nga naa dinhi Amahan. Lord nga dita siya magduduha nga mo surrender gyud ta siyang life Ginoo. Lord imo na siyang gihigugma gipakamatyan Ginoo. Lord whatever intellectual o God nga siyang unahuna o sa minibaw-an o uban pang mga God. Even right now, Lord, speak to their hearts, O God, that they may, Lord, makonbiktos lang sala ug mo surrender silang kinabuhi, Amahan. Ug nagampo sa kus kung makaigsunan, O God, kami, Lord, timuha, Lord, nga amo ning gibuhat, O God, para paghandom. Nga ang pulong nga mo nadunggan, Lord, Lord, nga amog yung buhaton, O God, because, Lord, nag-ilami, O God, nahiusa naman mi ni Kristo, pinagis ang pagpartake ani. Dalaygon ka, Ginoo, in Jesus' name we pray. Amen. Nakita kong gawin kanilang Kristo, mga makasasala, kasing-kasing ibago, silot kong tanan, iyang gibayan. Kaugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Mahaluwasan sa grasya mo, ug ako nailuan sa dugo sa kordero. Silot kong tanan, silot kong tanan, iyang gibayran. Kaugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Ako basahon ang 1 Corinto 11:23. Kay dadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga gibudihan siya mikuha og pan. Ug sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas ug mingon, kini mao nga akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa samang paagi human sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nagingon, kining kupa maong bag-ong kasabutan sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo nini sa paghandom kanako. Kaya ang sa matag kaon ninyo nining pan ug matag inom ninyo nining kupa is gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-ani. Pangampo kita amo lang ito namahan, salamat Lord. Nga kaning biskwit Lord isa simbolo gini Lord imong lawas nga nadugmok dito sa cross o God alang sa imong sala. O kaning juice o God mo imong dugo nga imong giula o God sa bagong kasabutan alang sa pagpapa sa imong sala Ginoo. Musamahan before me partake Lord, pasayloag yun mi sa mga sala Lord. Lord limpyuhin mi ay tugot Lord sa unsa man sala Lord ayo tuguti magpadayon mi Lord.
Kay Lord, sa mong pagpartake, Lord, ni ilami nga nahiusa na media kang Kristo, God. O Lord, nga naghando mi sa mong pagbalik, Lord, magauban na kami diya kanimo, O Lord. Saman, salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Let's partake the element. Atong pakpakan Ginoo niya, makanta atong kantang last song. Oh, how great the love of the Father for us through His Son Jesus Christ. King of heaven, rose in light, sovereign of all, angels adore Him, gave and set His crown aside, emptied Himself, living His glory. See how He loves us. Son of man, rose in flesh, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised in our eyes, pitied and poor, living among us. See how He loves us, Jesus. Only Jesus, humble and holy, Lord, we adore You, Jesus. Only Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful Your love. Let's sing this again, Jesus. Whoa, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore You, Jesus. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful Your love. Oh, how marvelous, oh, how wonderful Your love. Ato yang